Kung meron kayong impormasyon tungkol sa insidente, kayo po'y pwedeng lumapit sa amin o pwedeng lumapit sa MMDA or sa PNP nang sa gayon makatulong po kayo dito sa kaso. Magbibigay po ako ng 500,000 pesos reward para sa mabunyag kung sino itong salarin at hanggang sa ito po'y masampa ng kaso. Bago ang lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay po. Kailan po nangyari ito? Nung linggo po ng madaling araw po. Mismong UP campus. Opo. Ito po sir ay nangyari po sa kahabaan po ng Commonwealth Avenue kung tama po, Nga po. no? Nung April 13. At ano po ang ginagawa po ng anak niyo po doon, sir? Ano po ang nangyari doon? Yung jeep niya po naplatan po. Okay. Kaya po siya nagpalit po siya ng gulong. Bigla na lang po may nag-message po sa amin na gano'n lang po nangyari sa kanya. Na hit po. and run nga daw Opo. po. Pero sir, wala po ba tayong CCTV doon po sa lugar, sir? Meron naman po ma'am, kaso nga lang di po gumagana. Okay. May sakay po ba siya nun, sir? Meron po kaso nga lang tinransfer niya po sa kasama niyang driver. Magandang hapon po, Captain Salvadico. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Ito po ay patungkol po doon sa April 13, yung hit and run po ito, sir, no? Ano po ang nangyari po dito, sir? Baka maaari niyo po kaming mabigyan po ng update o detalye po dito, sir. Una-una po, naikiramay po kami sa pamilya po ng magulang po ni Clint. Nangyari po ito, ma'am, madaling araw po ng April 13 po. Base nga po dun sa investigasyon po, lumalabas po na yung biktima po natin ay nagpapalit po ng gulong nang mangyari po sa ma'am yung insidente. Yun nga po, na bangga po siya ng isang sasakyan na hanggang ngayon po ginagawan po namin ng paraan po para ma-identify po. Katunayan po niyan, bandang alas 6 pa lamang po nung umaga po nung Lunes, nag-create na po ng special investigation team ang Yes, aming hepe. At gumalaw na po kami, ma'am. Nag-start na po kami ng back saka forward tracking po for possible po ng identity po ng vehicle. Meron po sanang CCTV doon, kaya lang po sa kasamaang palad po yung CCTV po na malapit sa area. Bali, sa unahan po ito ng Ilanan, pagkatapos po ng gate doon sa may UP sa eastbound po ng Commonwealth po, malapit po yung insidente sa may bago po dumating ng gate po ng power plant. Okay, Meron sir. pong CCTV doon, kaya lang po, ma'am, sa kasamaang palad po, nung connect po namin doon po sa Project Aurora, hindi na po ito, ma'am, gumagana. Kaya po hindi po nakuhanan po yung insidente. Ngayon po, lahat po ng mga possible po na mga establishmento po na po pwede pong nakakuha po ng insidente, kine-check na po namin kahapon pa po, tsaka nung isang araw. Sir, ano po yung mga tama nung biktima, sir? Ang pinaka-fatal niya po yung nandoon po sa kanyang injury po sa kanyang paa. Kung Opo. makikita po ninyo sa picture, parang halos mabali po yung paa po niya. Napansin din po namin, Captain, yung medyo malayo, tumilapon po itong biktima mula po doon sa jeep. Opo, may medyo malayo nga po yung tilapon po nung biktima po natin, ma'am. Kaya indikasyon po yun na mabilis po talaga yung sakyan na nakasagata po sa Pero wala po bang nilagay na kahit warning device yung anak niyo doon sa area, sa incident, sa crime scene? Kaya hazard naman po siya. Na yung CCTV po doon, meron, ngunit sira po. Tama? Opo, ma'am, opo. Okay. Maliban po doon, sir, ongoing din po yung backtracking po natin? Opo, ongoing po. Katunayan nga po ngayon, ma'am, nandito po kami ngayon sa DPEU. Nagkakandak po kami ng mga presentation po kung ano na po yung update. And then, bumubuo po ulit kami ng planning paano po mariresolve po itong kaso po na ito para makatulong naman po sa pamilya po. Baka pwede rin tayong manawagan din, sir, no, dun sa mga nandyan sa area, nung time na yun, baka may mga nakasagi na dashcam. Opo. Nananawagan po kami sa ating mga kababayan po. Tulungan po natin ang pamilya Padrid para mabigyan po ng hustisya ang kanyang pamilya, yung kanyang pagkawala. So kung sino man po ang mga nakakita po, baka po may nakakita po sa insidente, pwede po kayong pumunta po sa Traffic Sector 5 para may assist po namin kayo, makatulong po sa investigasyon. At nananawagan na rin po kami na sana po sa ating mga pasahero o kaya sa mga driver po natin na
nagkaroon po ng aberya, isipin po lagi natin yung safety po bago po tayo gumawa po ng isang bagay para makaiwas po tayo sa anumang aksidente po sa kalsada. Captain Salvadico, maraming salamat, Captain. At kung sakali man po na magkaroon din po kami ng update o kayo man po, Captain, at tulungan na lang po tayo ng malocate po Opo, natin ma'am, opo. itong naka-hit and run po sa anak nila Sir Marlito. Maraming salamat po, Ma'am. Captain Salvadico. Mabuhay Yes po po, ma'am. kayo, sir. Makakaasa po kayo, ma'am. Gagawin po namin lahat po para matulungan po yung pamilya po ni Glenn po. Opo. Colonel, magandang hapon po, Colonel. Ma'am, magandang hapon po at magandang hapon po sa ating subaybay. Yung mga CCTV po doon sa area dyan sa may Commonwealth, Yes, ma'am. baka pwede nating maipacheck, lalo na sa area na yan, sa may Barangay UP Campus. Marami ang hindi gumaganang CCTV dyan sa area, Colonel. Actually, nagpunta na po yung investigador dito. Sinamahan po namin siya para ipakita sa kanya kung paano po yung Yes, sir. yung tutok ng camera dito. Ma'am, alam mo, limited talaga kami. Dati marami kami camera dito. Yes, Colonel. We were restricted by the fact na ginagawa po yung MRT-7 kasi dati mga camera nasa gitna eh. Yes. So, with the construction of MRT-7, so nag-ano po kami, nag-eastbound, southbound. Meron naman po tayong mga camera. Ang nagiging problema lang, yung papaglagyan. So, nalimit po yung pwede namin paglagyan. So, meron po kami nakatutok dito coming from, actually malapit lang Techno Hub. At saka yung isa sa Pangdangsora. Pero, with the restrictions nga po nitong yung MRT-7, nababarahan po. At yung sa kabila naman, sa Pangdangsora naman, yung elevation ng road, pababa po yun. Hindi na po namin makita yung Yes, ilan ng street. So, there are limitations to this. But, pag natapos tong MRT-7, that's the time na mag-take in na rin po yung phase 2 namin for the additional CCTV. Madadagdagan na po ito, definitely. So ang mangyayari ngayon ito, Colonel Bong, ay mananawagan na siguro tayo kung sino yung nakakilala or nandun sa pangyayari, nakakita, witness, may dashcam. So pwede silang they come out and magbigay sila ng impormasyon na kakailanganan natin. Baka pwede ko kayong manawagan, gusto niyo po. Right now, I'll take this opportunity to ask our motorists na kung sino man po, kung pwede pong makipagtulungan. Pwede po sa amin o pwede sa direkto sa police na yung mga may dashcam po o nakahagip ng insidente na yun. So, tayo po ay nananawagan sa sino man pong nakakita or siyempre yung nakabangga, maaaring nagchismis yun, nagsabi yun, nagsalita sa inuman. Then kung meron kayong impormasyon tungkol sa insidente, kayo po ay pwedeng lumapit sa amin o pwedeng lumapit sa MMDA or sa PNP nang sagay makatulong po kayo dito sa kaso. And sige po, ako po ay magbibigay ng reward. Basta't ma-prosecute at mapatunayan na talagang yun yung suspect, magbibigay po ako ng 500,000 pesos reward. Mabunyag kung sino itong salarin at hanggang sa ito po ay masampa ng kaso. Yun ang po muna magagawa namin for now. Kasi bulag ho tayong lahat Walang CCTV, hindi natin alam kung anong klaseng kotse, anong model, etc. Salamat po, Colonel Bong Nebrija, sir. Magandang hapon po, sir. Thank you po. Maraming salamat po, Senator Rafi. Mabuhay po kayo. Kapag meron pong lumantad na witness, agad-agad paalam namin sa inyo. Okay? Opo. Salamat po, sir. Magandang hapon po. Salamat. Salamat, sir. Magandang hapon po.